First lesson kung magbabakasyon kayong magkakaibigan sa gitna ng gubat, wag na wag kayong maghihiwalay. Susundan natin dito ang isang grupo ng magkakaibigan na magbabakasyon sa isang cabin sa gitna ng gubat. Sa pagdating nila sa lugar na to, dito nga sila magpapakasaya lang, magsasayawan, magiinuman, swimming at iba't iba pa. Pero mahihinto ang lahat ng to nang merong umatake sa kanila pa isa-isa. Dito nga sila aatakihin ito sa mga sobrang madugo at brutal na paraan, kaya naman kakailanganin talaga nilang mataguan at matakasan siya. Sa gitna rin ng gulo na to, dito rin nila makakasama yung isang lalaki na hinahanap yung nawawala ng kapatid at kakailanganin nga nilang makasurvive ng magkakasama. Pero syempre, hindi nga ito magiging madali dahil yung kalaban nila ay isang taong malaki, malakas at walang sinasanto. Title ng movie, Friday the 13th, 2009. First rule ng Friday the 13th movies, huwag kang makikipag-ano or maghuhubad ng damit para makaligtas ka. As a fan ng slasher films, na-appreciate ko yung story nito kasi simple lang, madali lang sundan, and fast-paced lang. Don't get me wrong, I'm a lover pa rin naman ng mga malalalim na horror psychological movies, pero minsan, masaya ding manood ng mga magkakaibigan na tumataka sa isang immortal na brutal na kalaban. Like what I said kanina, isa sa mga nagustuhan ko dito ay yung pagpapakita nila ng pagbawi nila ng buhay na talagang pinapakita nila, talagang madugo, and sobrang creative, and maganda yon para sa isang movie na tungkol kay Jason Voorhees. Meron siyang sinabit sa hook, meron siyang pinalakol, may pinana, minasheti, at iba't iba pa. Nakakatakot naman talaga si Jason dito na nagustuhan ko nga tuwing nawawala siya kasi kakabahan ka kasi di mo alam kung saang portal siya lilitaw eh. Gustuhan ko nga rin dito na realistic nila siya pinortray na para talaga siyang totoong tao. Maliban na lang doon sa fact na nagte-teleport nga siya. By the way, kung fan pala kayo ng Supernatural, nandito pala si Jared Padalecki. And kumpara sa House of Wax, mas maganda yung ending niya dito. Nag-enjoy naman ako sa film pero may mga parts na nasayangan lang ako and hindi ko masyadong nagustuhan. Siguro unang-una, it doesn't make sense na somehow binuhay ni Jason yung babae na to dahil lang kahawig nung nanay niya. Given na yung iba, tinepok naman niya agad eh. So, nasayangan din ako doon sa ginawa nila doon sa magbabarkada na parang inalay lang nila sila and ginamit para may bawian ang buhay doon sa story. I mean, okay lang naman, pero medyo it came out of nowhere na parang pagdating doon sa third act, then disregard lang nila sila and yung dalawang magkapatid lang yung natira na walang point yung pag-build up nila doon sa magbabarkada, lalo na't sobrang role lang din ng story ng magkapatid. Sana tinaraman lang nila si Jenna since umabot siya sa may dulo, or si Lawrence kasi medyo astig siya, cool galim siya. Tapos bakit nila hinulog itong si Jason doon sa may ilog? Hindi ba nila need siya for evidence? Like, paano kapag nagtanong yung mga tao anong nangyari sa mga kaibigan nila tsaka doon sa iisa pang pulis? Paano na? Wala sila ebidensya. Ito pinakalas na, ang weirdo nitong babae na to no, sumama siya sa isang lalaki kung saan-saan sa gitna ng gubat dahil nabaitan lang siya. Naman lang naglagay sila ng scene na tinulungan niya yung babae or nakita siyang nagkaroon siya ng act ng kabutihan para man lang mag-make sense na sasama siya dito and iiwan niya yung boyfriend niya para sa isang random stranger. An enjoyable film and kung fan ka ng Friday the 13th movies, panigurado magugustuhan mo rin naman to. I think it can stand on its own naman without watching the rest and siguro don't take it seriously lang. So yun, again ang title na to, Friday the 13th, 2009 and ang torta rating ko ay 7 out of 10.